Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your together. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Sa kabila naman po ng aking kagalakan na makakatanggap ng imbitasyon, ay nakaramdam din po ako ng takot. Sabi nga po ni Paul sa Corinthians, I came to you in weakness, in fear, and in much trembling. Una-una, dahil yung magbigay ng patotoo, magsalita at puso ko sa inyo napakalaking responsibilidad. And pangalawa, hindi pa ako sanay na pumupunta dito sa harapan. Hindi pa ako talagang magsalita. Mas gustuhin ko po na nandun na ako sa likod. Sulok-sulok kaysa yung ako yung pupunta dito sa harapan. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, the grace of God, na siya yung nagbigay ng sapat na lakas, sapat na tapang na pumarito dito sa harapan. Siguro kung ipapadala lang ako sa mga gera-gera, mas matapang ba ako sa iyo po. So, ngayon kami po, kwento ko kung paano nabago ang aking buhay. Paano umalaw ang Diyos sa aking buhay kung sa loob ng detention. At ganoon din, later on, may lalaan ko siguro yung mga bagay-bagay, yung mga totoong nangyari sa Oakwood, New Guinea, na kung noong una ay siguro naririnig nyo na ito. O nababasa nyo na sa pahayagan, may mga haka-haka, pero ngayon kami malalaman nyo kung ano yung mga totoong nangyari. Direct from the participant, yung isa sa mga promotor ng Oakwood, yung pagbabago ko rin. Yung mga taong mainipin yung ulo nila nung una, nung malapit na po kaming lumabas ng bulungan, naging pasensyoso na sila. Yung mga dating maraming bisyo, mga sugarol, mga babaero, ang lahat na ng mga uri ng mga bisyo, unti-unti tinanggal ng Panginoon upang
So malapit na kami lumabas ng kulungan, nagkaroon na ng malinis na pamumuhay. Tapos, yung mga magugulo yung kanilang pamilya noong una kasi iniwanan namin yung mga pamilya namin para mag-repente kami. So may mga kasamaan kami na iniwanan yung kanilang mga asawa. And karoon ng magugulo na yung pamilya nila. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, unti-unti, na-restore yung kanilang relationship. Ito po yung mga nakita ko doon sa loob ng kulungan na pagbabago yung paggalaw ng Diyos sa aming kalagitnaan. And ito po yung aking isa-isahin na ikikwento ngayong gabi, hoping na ang lahat po ng mga karinig kayo pagbigay din po ng inspirasyon, pagbigay po sa atin ng kalakasan, pati rin ako. Pag naririnig ko, pati ako, pag naririnig ko yung testimony ko, ay nabibigay pa rin sa atin ng kalakasan din. So, minsan po, sabi niya, pag tinanggal mo yung salitang Christ, ano yung naiiwan? So, simple lang, yung 3 letra I-A-N. Nung i-explain niya sa akin yung I-A-N na ito, ang ibig nyo sabihin, talagang hindi ko na nakalimutan ito. Ano po yung ibig nyo sabihin yung acronym na I-A-N? Sabi ko na, kayaan natin. So, ito po mga kasama, mga kapatid, pag wala po si Kristo sa ating buhay, wala po tayo. At kung wala po ang Panginoon si Kristo sa aking buhay, wala po sa araw dito sa harapan, hindi namin nagsasalita. Ako po ay nakumbikto sa crime na punita at nasintensyahan ng mula 6 hanggang 12 taon na pagkakulong. Pero sa pagpapala ng Diyos, nandito po ngayon. Nagpapasaan ako sa Pilipin ngayon na nagdurusa, pinagsisimplihan ko po yung sentensya ko, pero nandito po ako ngayon. And sisimulan ko po yung paano binago ng Diyos ang aking buhay sa pamagitan ng paglalad ko sa inyo kung paano ako nakapasok sa military. Noong taong 1995, ako po ay tapos sa Philippine Military Academy at sa aking graduation, na-commission ako bilang presidente sa Philippine Army. At dahil sa mga kabataan ko ay mahilig ako sa aksyon, nag-volunteer ako sa Philippine Army. Pati po, dito yung aksyon. Gusto ko naman gera-gera eh. At hindi ako nakontento na nasa sa Philippine Army. Gusto ko talaga yung halos lahat ng mga assignment ko, doon ako sa Mindanao. At sa pamamalagi ko doon sa Mindanao, nasa ako doon ng ilang taon bilang team leader, executive officer hanggang maging company commander. At sa assignment ko doon, nagkaroon din ako ng mga accomplishment kung saan nakatanggap ako ng mga parangal, medalya, nakatanggap ako ito. At dahil dito sa mga accomplishment ko, unti-unti na yung mga kayusan, wala kayong mga libangan doon. Tapos, puro problema yung nakakarating sa'yo. Mga problema ng mga tauhan mo, pati kung sa mga problema ng sa barangay, nakakarating sa'yo. Ngayon, wala kang outlet. Noong mga panahon, may bata pa naman ako noon. So, mga problema naman malaki, makarating sa akin. So, naiiwan para dito sa akin kaisipan. Ang resulta, mainilin na yung ulo ko. At bilang patunay na talagang mainilin yung ulo ko that time, sinisigaw ko talaga yan. Siguro, iniisip na lang mga kwartya doon sa labas na sila ng ulo. And naalala ko yung passage na si Paul at saka si Silas